Okay, so good afternoon. So ang lesson natin is about the synthesis between the our course, which is contextualization, and Roman Catholicism, which allow me to bring in the title called 500 Years of Christianity in the Philippines. Pero that took place no, so uh, ano na no, plus additional 3 years na tayo. So this is from the site ng no, Archdiocese of Cebu. It was in the year 1521 when the Christian faith first arrived and found its roots in the Philippine soil. On March 16, 1521, the first mass was celebrated in Masao, or yung modern name na Limasawa Island, by Spanish missionaries and conquistadores led by Father Pedro Valderrama and Ferdinand Magellan. On April 14, the 1521, the first baptism took place in the island of Zubu, in which 500 natives led by Rahumabon and his wife were baptized to the Christian faith. So ang background nila, Rahumabon, they were former followers ng Muslim, or sorry, ng Islam. To what reason why this group of people accepted the baptism, which is again a change of religion, is left in mystery, no? At we are on the mercies of the records of of Spanish historians, uh, or what we should say, mga priests who were involved in writing the history of early Philippines. On that same day, the Queen of Spain, accordingly begged for the image of the Señor Santo Niño, and it was gifted to her. Hence, the year 2021, so which means yung 1521 is the same year, yeah, is considered a great jubilee for the church in the Philippines. The first mass will be commemorated, future tense, no, looking forward do sa composition nitong sa Archdiocese of Cebu, no. In Cebu, the first baptism and the giving of the child Jesus, the Señor Santo Niño, shall be also meaningfully and joyfully celebrated. Ang vlog nito si Father Marvin Mejia. Uh, Allow me to introduce to you the Treaty of Tordesillas. At yung sa Zaragoza, hindi na natin ito discuss. In the left column, showed in the illustration of a map, shows the so-called division ng no, yung division of the world as they describe it, itong mga between the Spanish crown and the Portuguese crown. Well, not so thoroughly seen doon sa central portion, which includes Egypt, the African continent, and the Middle East, no, which were during the time under ng Muslims, no. Kasi when we look back sa history pertaining to the Crusades, no, natalo ang Christianity, the so-called Christianity ng Islam. So what forced these um, European nations was to journey by ship, no? Magkaroon sila ng voyages by gamitin yung dagat. Kasi hindi sila makatawid through land, no, because of the yung mga nations that were under nations na sinabi ko kanina were under the no, yung uh, Ottoman Turks, no, under ng Islam. So, going back to the Treaty of Tordesillas, the Treaty of Tordesillas, so 7 June 1494, involves agreements between King Ferdinand II of Aragon and Queen Isabella the First of Castile and King John II of Portugal, establishing a new demarcation line between the two crowns running from pole to pole, 370 leagues to the west of Cape Verde Islands. No?
So it's 1494. At ang tinutukoy dito on the west part of the map is yung ano no, yung American continent no, the north and the southern continent wherein there's a portion ng America, South America which was still assigned to the rule of ano the Portuguese. And to the west no sa east sorry, the rest of the eastern section of the globe is under ano no under the Portuguese. This was ano no sanctioned or supported by Pope Julius II. Now this is a map no na painted by Antonio de Herrera Tordesillas. And again, you could see uh, at ano no courtesy of the Library of Congress na nasasakop no going westward was the Philippine Islands but also the ano yung section ng Moluccas and by also yung continuing voyages ang Japan no the Japanese island was also in a way nagkaroon ng naging trading partner ng Portuguese ang Japan. Ito si Rodrigo de Borja, no? Si Pope Alexander VI was a Spaniard with close ties to the monarchy and his papal reign was marked with scandals stemming from his greed, corruption, and nepotism. When Portugal complained that Columbus and Spain were interfering with its own ambitions for the New World, the Pope issued a document asserting that Spain had the exclusive right to territory west of the Azores and Cape Verde Islands in the mid-Atlantic Ocean. So again, merong ano no may um there is a combination of yung ano no yung um territorial expansion with the ano no with the influence of ano or rather with the strong influence of religion. We call that the sword and the cross no or kung anong unahin mo the cross and the sword but hindi na kailangan na explanation nun. The Pope's reasoning drew in part of the emerging concept of terra nullius, Latin for empty land. Any place not already occupied by Christians was considered free for the taking by Christian Europeans, regardless of how many people already live there or the advancement of their civilization. Another way of saying na sinuportahan ng Pope, no, if not asserted as a command, no, seemingly, if you look at that from one vantage from a political or religious point of view, na pag hindi raw ito Christianized, in other words, ito ay pagan at ibang religion, binibigyan daw ng authority ng Pope ang mga European nations no para sakupin ang iba-ibang mga bansa at i-propagate yung Christianity no whereas tayo naman ay hindi naman tayo naive no na part din rin ng pananakop ng European powers is to include yung needs nila for precious metals such as silver and gold, iron ore, coal, no, later on yung coal sa discovery ng during the industrial era, yung coal at spices, no. Kaya nila gusto-gusto ang spices o what we call the Moluccas Island is because um meron silang four seasons no sa European nations. At dito sa four seasons na to, no, hindi po ako magaling sa aspeto ng mga halaman ano. Pero hindi yata kaya tumubo ng mga spices no unless there is a greenhouse no na gagamitin nila no. Kaya naman ganun ka precious ang spices kasi dahil nga they have a winter so nakakatulong ito para ano no yung uminit yung pangangatawan ano. So at ang isang naging
focus na yan ay ang ano ang Indonesia at marami pang mga lupain na ano kayang magtanim ng mga spices. Forward tayo ng konti sa history. Kaya naman ang Mexico and South American lands ay merong merong um, climate na kagaya ng si Pilipinas, no? Kaya doon din sa mga lupain ito ay nagtanim din sila ng mga spices, no? Kaya siguro familiar kayo doon sa Tabasco sauce, di ba? Tabasco sauce. So, hindi ko masyado alam yung history ng Tabasco sauce. But what I know, it's galing siya sa Mexico, no? Which is, again, naging plantation siya for yung mga yung mga malalaking lupain ng ng spices. And siguro mapag-uusapan natin yung yung Bicol, no? Region ng Bicol which is on the eastern side ng Pilipinas, no? Meron ba rito mga Bicolano? Hello, dito sa klase o meron kayong relatives na Bicolano? Walang ayaw umamin, Kuya Jim. Ayaw nila umamin, Ang no, notice ng mga Bicolano mahilig sa manghang, di ba? Mahilig sa manghang. Pag pumunta kayo dun sa may Albay, no? Malapit dun sa in view dun sa Kagsawa ruins ng Mount Mayon, may mga souvenirs doon na no? Na mga siling labuyo, no? At meron pang ang halo-halo, no? Siguro nakatikim na kayong ilan sa inyo yung halo-halo na may sili, no? Yun yung manghang na halo-halo. At kaya naman na pag-alaman ko na kaya sa Bicol kasi yun yung madaling pagkukunan ng spices na madali nilang mababalik sa Mexico, which is under the syempre pagmamay-ari ito ng Spanish Crown, yung mga kinukuha dito sa at of course nadadala sila sa Manila, pero kasama na rin dito nasanay ang mga kababayan nating mga Bicolano na na kumain ng pagkain na merong gata at tsaka mga mangang na pagkain, So mga konting trivia yan, pero maganda ipa-confirm nyo na rin sa mga kamag-anak ninyong kung may mga kaibigan kayong Bicolano. So mapag-uusapan natin, of course, at the center of our discussion is Ferdinand Magellan. At mga konting kaalaman, si Ferdinand Magellan ay Portuguese, no? At na kita ko sa kanyang biography, siya pala noong 1505 ay naglalakbay na sa dagat, no? 1505. Kaya ganun kalaki yung experience ni Magellan sa paglalakbay sa dagat at nakarating na siya sa Molucas at ang ibang mga lugar sa India. Kaya meron talaga siyang skill. At nung nag-travel siya papuntang Pilipinas, when he followed yung sa sabihin nating yung nagpa-hire kasi siya sa 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 Spain, At sabi niya magta-travel, hanapin niya raw yung Molucas through a westward route, no, westward. So magta-travel imbis na yung east na pag-travel westward route. At kaya naman ang tawag sa kanila De Armada de Maluco, no? Armada de Maluco. Maluco, at the background of it is the Molucas, no? So they call themselves the Armada na headed for the Molucas, no? The Spanish naval expedition led by Portuguese Ferdinand Magellan in search of the westerly route to the Spice Islands reached the island later known as the Philippines. At kaya naman si Magellan din ang nakadiskubre ng Magellan Strait. At ang Magellan Strait ay matatagpuan sa bottom part ng South America, no? At yun ay tinawag in his honor.
and then nagpunta siya further westward sa Pacific Ocean hanggang sa makarating sa Pilipinas. At again, hindi talaga nila intention hanapin ng Pilipinas, no? Pero kailangan nila mabuhay. Kasi nasa dagat sila no? Kailangan nilang mabuhay at natagpuan nila ay ano nga, no? Yung ah, mga isla sa malapit sa Samar known as the Molucas Island, no? Yun. Tinawag na Limasawa ay part siya pa rin ng Southern Leyte. And anyway, so ito po yung mapa, no? Mapalad tayo, meron na tayo mga ganitong ano, no? Access to ano, no? Information, 'di ba? So nag-start from Spain and then going south, nakikita natin doon sa malaking island sa ano, sa malaking portion south ng yung sa South America and then bridging towards to the Antarctican continent, no? So Antarctica na yung continent doon sa southwards and they move further west hanggang sa makarating sa Pilipinas and then going ano no yung sa westward voyage. Ito ano na to no? Yung mga namahala doon sa ano, doon sa biyahe pabalik ay familiar na sa kanila hanggang sa makabalik sila ng ano ng Spain. Kasama si Pigafetta, no? Si Antonio Pigafetta na siyang naging si Pigafetta was Italian, no? Siya yung nagre-record ng voyage na ito hanggang sa makabalik sila. At dito sa picture ay ano no, painting ni Carlos Botong Francisco entitled The First Mass at Limasawa, no? Ayun. Of course, alluding again to Ferdinand Magellan. At yung isang ninong ni Matthew na pare ay nag assign siya ngayon sa ano no, Archdiocese of Maasin na kung saan kabilang itong ano no, itong Limasawa at si Ninong Del, si Father Del ay na-assign mismo doon sa ano, doon sa island na yon minsan. And hindi ko nga lang ma-recover yung mga pictures niya no doon sa lugar na yon. Pero it's ano no, it's of course para siyang ano no, yung pilgrimage area no para sa mga Roman Catholics. And then of course, malaking portion ng ating discussion with regards to Catholicism is colonialism, di ba? There's a colonial. Bakit kaya na according sa National Geographic, ano kaya ang interest? Bakit kaya um, pwede nating mai-connect ang colonialism with the spread of religion, no? Borrowing from the National Geographic, colonial powers justified their conquest by claiming they had a legal and religious obligation to control the land and culture of indigenous peoples. Conquering nations cast their role as civilizing, no? Ang sabi nila, sila raw ang nagdadala ng civilization dito sa mga bansang ito, which they called barbaric or savage nations, and argued that they were acting in the best interest of those whose lands and peoples they exploited. Again, the best interest nila ay siyempre politically colored, no? Kasi coming from their history, sila raw ang ano, tama pang another way of saying, kailangan daw nilang i-advance yung barbaric na civilization nitong mga bansang ito. At kasama na dito ay yung daw need ng mga bansang nasasakupan na sila ay magkaroon ng religion, which is the Christian religion. Historically, church leaders both encouraged and participated in the takeover and exploitation of foreign lands and labor, most often in the name of Christian conversion. In the 15th century, Catholic popes laid out a religious justification for colonization, issuing a series of papal bulls now known as the Doctrine of Discovery that asserted colonization was necessary to save souls, no? Save souls daw and seize lands for the growth of the church. At ako ay hindi masyado ako opposed dito sa mga presentation nito, no? Kasi ang
movement ng pangalan ay Back to Jerusalem, no? Merong movement called Back to Jerusalem. At itong Back to Jerusalem, ang sabihin natin ito. Ang kanilang claim is that ang Jerusalem, 'di ba, because of the Acts 1:8, no? Beginning doon sa spread ng magiging witnesses from Jerusalem, Judea, Samaria, and to the ends of the earth. Ang nangyari daw dito ay nagkaroon daw ito ng westward direction. Ulit ko, westward direction. So from Jerusalem, it went towards Rome, okay? To the west. And then later on, due to the closure of the Middle Eastern lands hanggang sa makarating sa Constantinople, which is modern day Istanbul sa Turkey, nasarado ito ng Islam, no? Ng Islamic religion. Kaya napuwersa ngayon ang pag-travel or pag spread ng Christian religion going west, no? And we know that is America, no? America, and then later ito yung Philippines, di ba? Philippines. So sa claims ng Back to Jerusalem, no? Ng movement daw ng Christianity is dahil nga dito sa Pilipinas going back to Jerusalem, no? Para ma-cover daw yung buong daigdig, no, ng Christianity. So again, alam ko it is politically religious and politically shaped, no, yung understanding ng religion. However, I would take that kaysa naman ano, no, kaysa naman ang Pilipinas kung hindi tayo na discover magiging Islamic nation tayo, no? At I would choose that as pipiliin ko na lang yung Christian religion, no, as a substitute to becoming a Islamic nation. And then often Christian missionaries were among the first to make inroads into new lands, inspired by the belief that they must convert as many indigenous people to Christianity as possible. They imported both religious and cultural customs and a paternalistic attitude towards the colony's native inhabitants. Meron akong subject last year sa ano, no, sa Diploma in Social Studies Education called History and Geography. At doon sa study ng History and Geography, laging connected ah ah yung dalawang malaking fields of study na to, History and Geography, no? Si Kuya Jim siguro meron pang mga nalalaman tungkol diyan, ano? Yung role ng History and Geography. Pero pinagawa kami ng assignment. Ano raw yung kasaysayan ng barangay namin, no? During the pandemic era, nag-stay kami ng wife ko doon sa sa partido nila dito sa Bacoor. Kaya naman dahil doon sa assignment namin, napilitan napilitan akong aralin yung kasaysayan ng barangay namin. At malaking portion ng ng story or kasaysayan ng barangay was the Catholic Church, no? Kasi yung Catholic Church ay nagiging center ng komunidades. Mapag-aaralan, makikita natin yun later on. Kung i-hold nyo muna yung questions nyo about the relationship of history and geography with regards to sa ating pag-aaral ng context. So, colonialism legacy. Colonial governments invested on infrastructure and trade and disseminated medical and technological knowledge. In some cases, they encourage literacy, the adoption of Western human rights standards, and sowed seeds for democratic institutions and systems of government. Some former colonies like Ghana, which is in Africa, experienced a rise in nutrition and health with colonial rule. And colonial European settlement has been linked to some development gains, no? Okay. So, for example, yung urbanization dito sa Dasmariñas, no, where doon ako nag-spend ng mas malaki kong I was born in Malabon, pero malaki ng buhay ko was in Dasmariñas kasi nandiyan na kami since 1990, no? At doon sa ganun din, I was on the same subject, history and geography. I did a study
which was my final paper, no, yung kasaysayan ng Dasmariñas. At during the yung first Marcos era, no? First Marcos era ay of course si ano no, yung Ferdinand Marcos Sr. ay maraming mga ano no, mga sabihin natin nagkaroon ng urban problem sa Metro Manila which was about yung pagdami ng mga squatters area, no? During the 60s and 70s, no? At para magkaroon ng sabihin natin response dito sa growing number ng mga squatter, mga ano no, mga naninirahan na galing sa probinsya na nagsisiksikan sa Metro Manila. Nagkaroon ngayon ng project si Ferdinand Marcos Sr. na pabahay dito po sa Dasmariñas, okay? At ang tinawag dito ay Dasmariñas Bagong Bayan, no? Yung lugar na iyon at na-populate ito ng mga sabihin natin na mga galing sa iba-ibang probinsya na nanirahan sa Metro Manila at binigyan sila ng lupain dito sa Dasmariñas Bagong Bayan. Pero at the case ng development, pag nagkakaroon ng pabahay, siyempre ang susunod na magiging issues niyan is healthcare, education, trabaho, 'di ba? Kaya nagkaroon ng ano ng FCIE, First Cavite Industrial Estate dito sa Dasmariñas at later on nagkaroon din dito sa Cavite Export Processing Zone na malapit dito sa lugar namin sa Tansa, no? Which is part ng Noveleta, ng Rosario at ilan pang mga lugar dito sa tsaka General Trias, no? So dito sa Dasma, inuulit ko, when there is merong kunyari pabahay, part na rin yan ng what we call urban development na nangyayari. So doon sa case ng Spanish period, meron ding mga ganyang ano no, mga kaganapan at masasabi natin diyan yung mga central portions ng Pilipinas kagaya ng Manila, ng Cebu City, ng ano ng sa Iloilo, 'di ba? Iloilo at dito sa mga areas ng Mindanao kagaya ng Cagayan de Oro, ng Zamboanga and Davao, no? So nagkakaroon sila ng central places at ano nila 'yon, inu-urbanize nila 'yon, no? At syempre meron ding negative results, no? Ang colonialism. At nandiyan yung coercion and forced assimilation often accompanied those gains. Yung pag sinasabi natin forced assimilation, ito yung may mga naninirahan sa ibang lugar at dahil nga may mga plantation itong mga Espanyol na ito, magtatayo sila ng mga malalaking farmland or was sasabihin, aangkinin nila, no? Aangkinin nila sa Spanish Crown. Siyempre, kailangan nila na magtatanim, no? So, ang gagawin nila, no, yung merong mga tao sa iba-ibang lugar sa Pilipinas, no, ilalagay nila sa isang lugar at pagtatanimin nila, okay? At dito sa lugar dito sa Imus, bagamat ang hirap na talaga ma-recover yung kasaysayan, ano, kasi nung nag-ministry ako noon sa Malagasang, no? Under ako noon kay Reverend Richard no Bautista na isa ring PTS alumnus, no? Graduate din siya ng PTS. Dito sa lugar ng Malagasang, nalaman ko na meron ding mga ano no, yung forced assimilation, mga Indonesians, no? Mga Indonesians na inilipat dito sa mga lugar sa Imus para magtanim sila ng ano, ng mga spices din. Okay? So syempre, pag titingnan natin ito bilang mga na-colonize, no? Mga nakakalungkot na kasaysayan nito, 'di ba? Kasi pinaghihiwalay mo yung mga pamilya, no? At ano 'yon, merong syempre forced slavery napadpad sila. Ngayon, ang hirap na rin ano balikan yung kasaysayan na
para maano 'yon, ma angkot ano 'yan? Mahukay mo yung mga family history na to mga taong ito, no? Na para ma-determine mo kung sino pa dito yung mga galing Indonesia, no? Kasi ano 'yan eh, no? Yung nag-stay sila dito by default sa generation, makakalimutan, 'di ba, ng mga anak at yung mga apo yung ano nila, yung lingwahe nila at makakapag-asawa yan ng ano, 'di ba, ng mga Pilipino, mga lokal. Kaya nagkakaroon na lang siya ng ano, ng mix na dugo. However, ako minsan hinahanap ko na paano pa kaya yung ano, yung mga lingwahe, no, ng mga Indonesians, no, na na-assimilate doon sa lugar na ano pa rin, no, existing pa rin. Pero again, ang hirap-hirap na itong hanapin, ano, no? Ang hirap-hirap na siyang i-earth ba, no? At again, yung siguro na ipaliwanag ko na yung ano, no, yung forced assimilation. And then scholars still debate colonialism's many legacies. In other words, open pa siya for discussion na about the negative results. No? Colonialism's impact include environmental degradation, no? Yung excessive mining, 'di ba? Mining kasi ay bigla akong naalala Kuya Jim, no? Yung excessive mining lalo na sa ginto at tsaka silver, no? Tayo meron tayong mga ganyan dito sa Pilipinas no? Gold and silver at nadadamay dito yung ano no, yung maging yung ano illegal logging at saka naman ano yon yung deforestation, 'di ba? To the point na ano no, yung meron din tayong local practice Hindi ko alam kung ano pero palagay ko this is distinctively hindi, ayokong tawaging distinctively Filipino kasi sa ibang bansa ginagawa rin yung kaingin, ano? Yung kaingin, yung magsusunog ng lugar at ano no, at gagawin siyang taniman. At dito sa pagsusunog ng lugar, nadadamay dito yung ecosystem, no? Yung mga indigenous na insekto, 'di ba? Yung indigenous na insekto, yung mga indigenous na mga hayop. At naalala ko rin yung kaingin na nagagamit din siya for a means to trap, no? 'Di ba? Syempre pag merong apoy, magtatakbuhan yung mga hayop. Meaning ano na rin siya, nagiging parang ano, means to capture, nagiging hunting na rin siya. Pero again, ah nadadamay itong ano no, yung sense ng environment at tayo bilang mga Christians at dito rin sa contextualization. Maganda ma-extend natin yung reflections natin on how as Christians ay nakikita natin yung role natin sa environmental care, no? Environmental care at even yung ano no, yung sa sabihin natin ano no, yung ano yung magiging response natin sa climate change, 'di ba? Environmental degradation. At ang isa pa yung ano, yung hayop na ang pangalan ay dodo, no? Na siguro narinig nyo yon. Yung dodo ay isang ano, no, parang kagaya ng manok, hindi kayang lumipad, pero ang dali-dali niyang hulihin, ano? Ang dali-dali niyang hulihin. Extinction. At ang sinabi raw, yung pagkuha daw ng dodo dahil madali siyang hulihin, nag-cause daw siya ng extinction dito sa hayop na to, no? Kasi dinala nitong ano 'di ba? Syempre kailangan nila ng pagkain, no? Yung meat. So dinala nila yung mga dodo na to doon sa barko. And again, nag-cause siya ng ano, ng extinction kasi wala siyang ano no? Hindi siya naging what we call, hindi siya na domesticated, no? Hindi nagkaroon ng means of reproducing itong mga dodo na to, no? At nagresulta nga siya sa ano, no? Sa extinction, no? At meron pa dito yung spread of disease. At yung bubonic plague na nangyari ng Middle East, noong medieval period, no, medieval period, ay ano raw, nag-export ng mga sakit. Kasi nga naman, doon sa isang particular na lugar, kunyari, ayokong ano, no, for lack of a better term, kunyari yung China, in China. Sila, dahil sa tagal na namubuhay na sila doon, yung sakit na to, nagkaroon na sila ng immunity, no? Nagkaroon na sila ng immunity kasi nasanay na sila.
sa ganitong uri ng environment. However, nung na-transport ito, kasama na yung mga daga, no? Na-transport ito, nakasakay dun sa mga barko nila, itong mga daga na to. Pagdating sa Europe, no? Walang immunity yung mga tao dito, kaya nag-spread ito, no? Hindi kaya sa time natin na meron tayong mga vaccines, no? To respond to this, no? Whether malaria o kaya naman typhoid, no? At marami pang ibang mga sakit. So ano to, no? Yung o kaya polio, no? Kaya isa sa nagiging malungkot na problema nito ay ang spread ng disease. To worsen pa yung issue ng venereal disease, no? Yung mga sakit na nakukuha dahil sa sexual no? Sexual contact, 'di ba? Kaya po maging medyo i-skip ko mamaya na muna natin skip ng mga ethnic rivalries, etc. Magkaroon tayo ng discussion tungkol sa mga bagay na ito, 'di ba? Pag-usapan natin ito, environmental degradation, spread of disease, economic instability, 'di ba? Yung massive na pagkuha ng no ng mga material, no? To the point na yung mga slaves nababaon sila sa kahirapan habang yung mga traders, itong mga European na traders na to ay nagiging masyadong mayaman, no? Or sobrang yaman, ano? Discussion naman tayo diyan bago bago ako magpatuloy. Class. Si Marl, no? Kanina nag-admit si Marl kaya baka merong gustong i-share si Marl. Tungkol lang din sa mag-agree ako regarding dun sa sir na pag-extinct ng dodo, sir, na yun nga para siyang manok na di ko alam kung ano na yata yung kung meron pa ba silang ginawa na parang ma-preserve yung genes noon. So wala na rin yatang article na lumabas regarding sa ganun po. Pero yun nga, nabanggit na extinct na po yung mga ganong hayop. Yun lang po yung ma-share ko. Yes, yes. Yes, thank you. Thank you. Ayan. Sorry po, Oh, late po ako. Sorry. sige, sige. Sige, okay lang. Thank you. And at least nandito ka. Thank you, Kuya Francis. Kuya Jim, storya naman tayo dyan. Ayan. Ayan, Hirap nag-admit na na si hirap Kuya akong Jim. mga push button itong Oo nga, oo nga. Yes, thank you, Kuya uh, Jim. ganun din ang naalala ko lang sa mga ganitong environmental at saka mga mga extinction ng mga species tulad sa Australia yung mga Tanzanian na dogs na yun. Noong araw nakikita ko yung sa ano ko nakakakita yung mga Tanzanian na beast na ito ay talagang nakakatakot. Talagang kung sa nakakatakot talaga yung mukha ng Tanzanian beast na ito. At na-extinct siya sa Australia. Talaga yung mga British colonizer ay talagang inubos itong mga ito. At sa maaaring mangyari din. Ang isa pang naisip ko sa exploitation ay yung nung makarating ako ng Belgium, halos lahat pala nun may migration din pala doon ng mga inter-European migration. Katulad ng yung Belgium ay mostly ito yung mga French dati. Pero sa history nila, halos walang French workers doon sa parte yon ng Brussels na nadadaanan ko. Usually, ang mga workers doon ay mga Italians na kaya halos sa malaking percent ng population ng Belgium ay mga Italians. Kaya nung minsan mapadaan ako dun they work there as a coal miner. Napakayaman pala ng Belgium sa coal. Kaya pagdadaan ka dun sa lugar na yun, halos lahat ng bahay sa comunidad na yun for so many kilometers ay
na ano, akala ko isang nuclear plant yung nakakaapekto doon. Hindi pala, kasi puro itim. Ang mga bubungan nila, ang ano, saradong-sarado ang community kasi yung ashes ng coal ay talagang widespread yun sa community nila. Kaya sabi ko, in a way, ito yung nakaka-apekto sa environment ng kanilang bansa dahil yung kaya pala lahat daw ng mga influence yung affection ng ano nung mining doon ng coal ay although very urbanized yung area ay ang problema doon yung mga respiratory problems lahat ang Tama, na ano tama. doon. Oo. Kaya Dahil sabi dun sa, ko yes, yes. maraming bagay na at ito in the present day na pero ang pinag-uusapan dito ang napakatagal na pala yung coal mining doon sa ano sa Belgium Hmm. na yon. At ayun lang may isa sa parte. At ako bilang isang mining engineer ay napuna ko din ang ano ng talagang degradation ng ano natin, ng environment. Ako'y ang first time kong experience yan ay nung ako'y magkaroon ng OJT ko sa mining sa Cebu Atlas Mine. It is a copper mine. The biggest copper mine in Asia nung araw, ang Cebu, Toledo City yon. Yung first week ko doon, nakita ko yung isang bundok doon, sir. Nakita ko yung napakalaki-laking bundok na nag-uumpisa silang mag-mining nung open pit mining. After 2 months, ito in a matter of 2 months ng aking field work doon sa Cebu, Toledo, Atlas Mines, yung bundok wala na. Ganong kabilis ubusin ng kagaling ng mining industry noon natin o technology noong araw. Talagang bilis-bilis silang nagmamine ng copper mine noong araw. Kaya so, in 2 months, ubus na yung bundok. Patag na yung ano, at yung eye level na lang yung bundok na nakita ko dati. Oo. Kaya makita mo yung araw-araw may blasting, may ano, na kinukuha yung mga copper ore doon. Ay, napakabilis. Ganon din sa underground mining, ganon din ang makikita mo na kung gaano kabilis mag-mine nina no, ang sa underground din ang panahon yun ang Atlas Mines. Kaya siguro nakakalungkot pero ayun siguro ang kasama sa part ng progress ng isang bansa pero ang paradox lang doon eh, hindi naman maasenso ang Pilipinas. Kahit nung araw, napakaraming mining. Ganun din sa Bataan. Yung panahon noon, may mga copper gold mining sa ano sa Sambales. Nakikita ko yung mga manganese sa mining, open pit. Inuubos talaga nila ang resources, mineral resources ng Pilipinas. Hanggang sa ngayon. Sa dami nga, naalala ko, mga a few months, a few years ago, sa panahon pa yata ni Macapagal, ay halos ang barko-barkong mineral ng manganese or ang kinakarga papuntan sa China. Ayun yata yung isa sa mga ginawang sa ano sa Scarborough air airstrip ng China. Dahil puro Chinese ang mga kumukuha nun sa Sambales ng araw. Kaya ayun ang isang consequences o resulta ng ating pag-aano ng ating mga mineral resources. Ayun. Yun lang, Yes. sir. Thank you, Kuya Jim. Ano, no, yung mga sample. Meron pa? So, sige, babalik na ako sa akin sa lecture. Thank you. Thank you again. So, ayan, ano, spread of disease, ethnic rivalries, no? Dahil nga, nag ano pa rin, same slide pa rin, Kuya Jim. No, ethnic rivalries kasi, ano to limited resources to nagagawan yung mga tao sa limited resources.
At minsan kahit itong mga Espanyol, sila mismo nag-aagawan kasi sila ang may control sa bansa kaya ano yan hindi naman alam ito ng nangyayari sa Spain Of course, napakaraming human rights violations, no? Andiyan naman yung Noli Me Tangere tsaka El Filibusterismo no? To show as a picture ng napakaraming human rights violations na nangyari sa kapanahunan ng no? Ng Spanish era. That includes yung mga rin abuses ng mga pare, no? Sa iba-ibang dahilan. Ito ay picture ng ito ay hindi sa Pilipinas, dito ay sa Canada. Ang case na to, students at Blue Quills, no? A boarding school for indigenous children in Alberta. Ito yung mga what we call yung mga American Indians na naninirahan dun sa northern part ng no? Siyempre dahil nga Canada. So northern part sila ng United States, no? Established by Catholic missionaries in the 19th century, Blue Quills was one of the many schools created to convert native children to Christianity and force their cultural assimilation. At again, ang isang nagiging problema ng cultural assimilation, nawawala yung sarili nilang kultura, ng mga kultura nito mga native Indians na ito. Dahil nga mas na dominate or what we call gumagamit tayo ng term na dominant culture na ano no na nagkakaroon kasi ng means of accepting at saka rejecting no yung mga dati nila mga beliefs ay nakakalimutan na no unless na ipuput in record. So dito sa aklat ni ni Vicente Rafael yung Contracting Colonialism no ayon sa kanya the Spanish words conquista, conversion, and traducción are semantically related. The Real Academia's Diccionario de la Lengua Española defines conquista not only as the forcible occupation of a territory, but also as the act of winning someone's voluntary submission and consequently attaining his or her love and affection. Conversion literally means the act of changing into something else. In its more common usage, it denotes the act of bringing someone over to a religion or a practice. Yung conversion. Conversion, like conquest, can thus be a process of crossing over into the domain, territorial, emotional, religious, or cultural of someone else and claiming it as one's own. Conversion, however, also has a much more prosaic o makulay o maraming no, multicolored o multifaceted meaning. The substitution of a word or proposition for another of equal significance. In this sense, it connotes translation. So para sa kanila, while you are doing conversion, meron ding translation involved. Kaya naman marami tayong mga na we call loan words, no? Loan words. Mga salita na nahiram mula sa Spain, no? Or Spanish language. At para maipaliwanag ang isang bagay, kailangan merong translation. So part of it na nagkakaroon ng conversion ang kultura ng mga Pilipino ay gagamit nga naman ng mga translation terms. At ayon dito pa rin kay Vicente Rafael, itong mga translations na ito, itong mga words na to na from Spanish na nalalagay sa ating local language which is Spanish na merong Spanish influence na Filipino, whether ito ay Cebuano, ito ay Tagalog o kaya Hiligaynon o Ilocano, makikita natin yung traces nitong mga hiram na mga salita na to. Pero again, itong mga hiram na salita na to ay nagagamit na rin para ipagpatuloy yung subjugation, no? Subjugation ng mga Pilipino. And kaya nga ang hirap pag-iwalayin yung religious at saka yung political sa ganitong aspect.
The overwhelming majority of sources available from the Spanish period in the Philippine history were written by the colonizers, no, rather than the colonized. It was in the interest of the colonizers located at the farthest removed from the metropole to dominate the recording and interpretation of events. So makikita dito yung malaking bias ng mga Espanyol sa pagsulat nila ng kasaysayan ng Pilipinas, no? Again, we are exploited. So ano, yung gains, no, na makikita ng mga Espanyol ay masasalamin sa paraan ng pagsulat ng kasaysayan nitong mga Espanyol na to. So the Spaniards brought in the printing press, no? And through the colonial policy of censorship, they monopolized and regulated the production and reproduction of devotional books, no? Uh, si John Ledy Phelan na nandun pa rin sa aklat ni Rafael, he concludes that the Philippines, unlike Mexico, were subjugated to indirect rather than direct Hispanization, no? So, in contrast daw, as observation nito ni John Ledy Phelan, ang Mexico, including yung maraming mga South American nations, ay na-Hispanize sila or yung kanilang kultura was ano na malaki ang impluwensya ng Spanish culture dito sa mga bansang to. However, sa atin, indirect lang daw, indirect, no? At kung bakit naging indirect yon or direct, meron mga political motives na involved, di ba? At possibly isa na diyan yung tinatawag na divide and conquer, no? Na itong mga Pilipino na to, pag hindi sila tuturuan ng Spanish language, no? Sasabihin ng mga Espanyol, hindi nila tayo maiintindihan, no? Kaya naman mangyayari na hindi sila matututong maging organized, no? Para labanan tayo, no? At yun, Spain, despite its imperialist motive, deserves credit for having given the Filipinos something in return, namely law and order. Well, ah bago naman dumating ang mga Espanyol, meron na tayong sense of order, no? Yung tinatawag na barangay. At tayo ay sabihin natin, yung mga hindi kasi tayo imperial kung mag-isip, no? Ang mga Pilipino ay hindi imperial kung mag-isip. Ano tayo, no? Regionalism tayo. Kaya let's leave na yung mga hiligay noon ay nandun sa Western Visayas, di ba? Yung mga Cebuano ay nasa Central Visayas, no? At ganon din yung mga Tagalog, may mga sense of region, no? Hindi yan para merong isang grupo lamang ng mga Pilipino ang mamamahala, pero later on yun yung inadapt na dahil umalis ang mga Espanyol, umalis ang mga Amerikano, pinagpatuloy lang ito ng mga Pilipino. So meron tayong sense ng ano yun, ah, ah, yung ano yan, yung mga yung pamilya lang naman, isang pamilya lang yung namamahala sa what you call it, yung yung patronage politics, yon patronage politics. Meron tuloy tayong patronage politics. Marl, meron ka bang gusto sabihin kanina? Uh, Mali rin sa rin sasabihin ko po. Yung kagaya niyan, meron tayong mga strong clans na sila yun naman, yung kagaya mga Marcos, mga Duterte, di ba? Mga Romualdez o kaya yung mga Cojuangco, no? Mga ano to, yung mga malalaking families ito na nai-involve sa political dynasty. Yun yung hinahanap kong phrase. Political dynasty. Kaya very strong sa atin yung political dynasty. Kahit saan kang no, lupalop ng Pilipinas, no? No? May mga diyan, merong isa diyang yung isang particular na apelyido lang, no?
ang namamahala, no? So pero ano, ang sinasabi ko lang dito yung yung impluwensya nitong colonialism na to sa ano sa ating pamamahala, no? Of course, religious conversion was crucial to the consolidation of Spanish power in the Philippines, but as Reynaldo Ileto has convincingly shown, Catholicism not only exercised a profound impact on the patterning notions of authority and submission in colonial society, it also furnished the natives with a language for conceptualizing the limits of colonial and class domination. The idiom of religious conversion was crucial then. So sorry sa ano, typography. For this reason, it shaped the terms of native surrender, just as it led itself to the articulation of popular resistance to a colonizing power. Effects of colonization. Kay Geoffrey Cruz, after the Philippines was discovered by the Spaniards in 1521 and sovereignty was established in 1571, Philippine literatures underwent a paradigm shift, providing a certain religious feelings and romantic mood which later on included a strain of fatalism. Pag fatalism na ganito na yung ano natin ganito na yung um, guhit ng palad natin, no? Ito na yung likas natin, mga kasabihan na kagaya ng mahirap tayong nabuhay, mahirap na tayong mamamatay. Ayan, makakarinig tayo ng mga ganyang mga phrases, no? Since most of the literatures were condemned as heresy and ordered to be destroyed, Spanish literatures were introduced with focus on the spread of Christianity and catechism such as the Holy Bible, Doctrina Christiana, prayer books, and the lives of saints and martyrs. At again, ang tinutukoy dito, ginagamit ang religion para tayo ay sinasabi nga magpasabit daw. Magpasakop lang daw tayo sa authorities. Wag na daw nating i-challenge, no? No? And for nyo, ano, no, whether for good or bad, may mga ganung verses, no? Na nagsasabi dito para tayo, or sabihin natin, yung mga ancient Filipinos ay ano, no? Ay hindi lumaban, no? Doon sa mga powers that be. Okay, ito, no, the use of art for religious communication. So, ito rin, no, ito ay art, pero ito ay play, no? Kasama dito sa mga, ano, no, sa what we call forms of art. No? Enigmatically, or parang ano siya, ano, merong sense of mystery na that is also left for the interpreter to to decode, no, yung meaning do sa art. Art can recognize and project the essence and significance of a spiritual experience through form, thereby engendering a tangible record that informs the initiation or repetition of the original spiritual moment. No, repetition daw kasi inilalagay doon at meron tayong tinatawag, di ba, oral stories, no? And when we say oral stories, ito yung mga istorya ng mga nangyari na in the past or specifically biblical stories, no? So, yung retelling, yun yung nagiging means to repeat the original spiritual moment na nasasama dito yung damdamin, no? Yung damdamin ng mga tao at nagkakaroon kagaya nga niyan yung mga visuals, no? Naapektuhan nila yung yung sense of meaning and yung depth, no? Depth of appreciation or acceptance ng mga biblical stories. Again, inuulit ko, may nasabi na ako dun sa previous lessons na ah yung general population ng mga sinaunang Pilipino ay hindi marunong bumasa at sumulat. At ang nagiging means ng articulation nito mga Espanyol ay through art, no? Whether iconography, ito yung mga imahen o kaya mga eskultura, no, mga sculptures or yung mga stained glass, no. At itong stained glass na ito, inilalagay ito doon sa tapat ng sunrise, no. Kaya pag umakyat yung araw, nagliliwanag itong mga stained glass na ito, no, napupuno siya ng liwanag, no. Furthering yung notes dito, as visible religion, art communicates religious beliefs.
customs, and values through iconography and depiction of the human body. The foundational principle for the interconnections between art and religion is the reciprocity between image making and meaning making as creative correspondence of humanity with divinity. No? So, um, itong mga images na to, sa perception ng mga conquistadores, ito ay means to ano no, to tell the story of the lives of the saints, no? No? Kagaya ng ano nung ah, si San Lorenzo Ruiz, no? Sasabihin ng mga bata, sino po yung santo na iyan? So, magagamit na paraan ito ng mga pare o yung sa mga storytellers or tradition keepers, yung istorya ni San Lorenzo Ruiz bilang pinapakilala yung kanyang pagiging religious at bakit siya naituring bilang isang santo, no? Ganon din kay Pedro Calungsod, no? Ito yung mga Filipino saints, no? So let's talk about ito. For example, yung ano, no, yung Simbang Gabi, no? It's portrayed here. We call it the Misa de Gallo. The Simbang Gabi originated in 1669 during the Spanish colonization of the Philippines as a practical compromise for farmers who began working before sunrise. When the Christmas season would begin, it was customary to hold novenas in the evening, no? So meron silang novena, yung pananalangin sa ano no, yung paglubog ng araw, no? At dito raw sa mga novena na to, makikita yung mga naghanap buhay sa buong magdamag, pagod na sila, no? So pag nagkakaroon ng nobina, inaantok na yan, no? No? Gusto na makatulog. Kaya ang ginawa nito mga pare, nilagay nila sa umaga, no? Kaya siya ano no, yung simbang madaling araw, di ba? At para nang sa gayon, bago pa magtrabaho, nakapagsimba na, no? Yan. Tayong mga evangelical, meron din tayong ganyang version, yung tinatawag na Bible study muna bago magsimula ng trabaho, di ba? So, ito, no, customary, but the priest saw that the people would attend despite the day's fatigue. As such, with the Philippines being an agricultural country known for its rice, coconut, sugarcane plantations, the clergy began to say masses in the early morning while it was still dark before people went out to work the land. Ito yung pabasa ng pasyon, no? Courtesy ng National Museum of the Philippines, no? And again, ito yung sa Holy Week na pinag-uusapan, dinadala sa kanta, no? At again, dahil sa what we call Latin Bibles, no? Yung Latin Bibles na hindi naman nakatranslate sa Tagalog o Kapampangan o ano paman, bagamat ang sabi sa Philippine Bible Society, ang unang mga portions of scripture na nakasalin ay yung Ama Namin, 'di ba? Kasi yung Ama Namin na nagagamit para sa pananalangin, 'di ba? At ang ano, yung mga ilang pang mga statement na may kinalaman sa Pasko. However, ang pasyon, dahil nga sa kawalan ng Biblia ng Tagalog, no? Yung mga nalimutan ko yung sino yung pari na nagpasimula ng pasyon. Inilagay nga nyo niya sa Tagalog yung pasyon, which is an essay, no? Or what we say, parang novela na siya, no? Parang novela ng istorya ng ah, ah, arrest, yung trial at saka death ni Jesus Christ, di ba? Kaya po merong pabasa kasi nakapaloob dito yung essay nga at dinadala nila sa awit itong pabasa ng pasyon. At notice yung tono ng pasyon is again para sa pamamagitan ng awit, no? Para for memory purposes din, no? Kasi dinadaan mo sa awit, mas nasasaulo ito at na-appreciate ito ng mga what we call ng mga uh, namamanata, no? Mga namamanata para nang sa gayon
hindi man ito ah, exclusively biblical, pero ang roots ng pag-develop ng essay or novela nito is based from the Bible. Okay? Sa pabasa ng pasyon. At makikita nyo naman habang binabasa ito yung pagrespeto, no? Yung pagrespeto sa mga tao na nakikinig o kaya naman ay napapadaan dito sa mga ganitong mga nagpapabasa. Meron din yung Moriones Festival, no? Kung kayo ay nakarating na ng Marinduque, meron sila doon yung pagpuputong, no? Yung pagpuputong ay yung paglalagay ng corona. Again, yung Moriones is about the story doon sa yung nag sabi yung isang soldier ay nag-stab, no? Yung sumaksak doon sa tagiliran ni Jesus. Yung isa naman yung nagpahayag naman na si Jesus. Jesus talaga yung no, yung Diyos, no? Truly this was the Son of God, no? Kaya naman merong Moriones at merong pagpuputong. Yung pagpuputong going back do sa crown of thorns, no? Pero para sa mga kababayan natin sa Marinduque, ito naman yung pagpuputong. Pag dumalaw ang isang bisita or isang VIP, merong pagpuputong, no? Bilang kunyari, merong sponsor, no? Dumayo doon para magdala ng mga goods or supplies o kaya medical supplies, ganyan. So merong pagpuputong bilang pasasalamat ng mga no, ng mga natives, ng mga taga Marinduque. Kaya po ito ay isinasaalala, no. Again, bahala na kayo kung paano niyo tinitingnan yung piyesta, pero again, punong-puno siya ng no, ng biblical messages, no. Itong mga ganitong mga practices. At isa pa yung ati-atihan, ano? Yung ati-atihan at ito yung mga no, um, yung bang mga basahin ko na po dito. This is a celebration in honor of the infant Jesus, the town's patron. Ati-atihan observed in honor of the child Jesus. Ati-atihan means making like ati, yung yung eta, no? Yung mga sinaunang mga or sabihin natin yung mga mas nauna kaysa sa mga Indones at saka sa mga Malay, no? Ati-atihan means making like atis, that is pretending to be like the aboriginal native that once inhabited a clan. This involves smearing oneself with soot to darken the skin and dressing up in tribal finery. The start of the procession is signaled by drums and whistles and later punctuated by the shouts of halabira, di ba? Halabira. So, yun. So, di ati-atihan. Tapos, meron silang hawak ng Santa Niño na pinapasayaw nila. At ang yung idea ng, no, yung The Child Jesus na kung saan yung parang yung either yun. Alam ko hindi siya pinapatulog, no? Kasi sinasayaw nga. Pero yung postura parang ganoon, ano? Yung pagkilala dun sa baby Jesus. Of course, there is the Magellan's Cross, no? At sana makapunta kayo doon sa Mactans dito sa no, sa Cebu. At itong nakikita nyo diyan, hindi na yan yung original na cross, no? Pinalitan na yan dahil nga doon sa kalumaan, no? Ay pinalitan na yung kahoy. So this is a painting by Vicente Manansala, ang pamagat ng painting, The Planting of the First Cross. Yan. Planting of the First Cross. At the mural inside of the chapel of Magellan's Cross, yung painting na nandun sa sa Kisame, no? In downtown Cebu depicts the historical moment when Ferdinand Magellan introduced Christianity to the Philippines in 1521. It illustrates the baptism of Pra Umabon and his subject symbolizing the spread of the Roman Catholic faith. At ang katabi nitong, ano mo pangalan nun? Sorry. Pangalan nun yung, hindi. Hindi ko nalagay yung yung parang yung ah, maliit na shrine doon, ano? Ang katabi niya yung Santo Niño de Cebu. Pag pupunta kayo ng Cebu, sana, which is also part ng Mactan, sana makita nyo ito ay napakagandang, napakaganda sa loob, sa labas at loob nito. No?
So, nandun sa ano, no, in display, no, yung ano, yung mga saints at yan nga. Ito ay 1571. At ang isa pang matandang simbahan na napuntahan ko dito sa Isla Capul sa Samar ay ang Ignatius de Loyola Church, na kung saan ay nakakwentuhan ko yung ano, yung pare, no, na nakasign dito, at sila ay nagdiwang ng kanilang 400 years, no, nung ano, nung 1994, the 400 years commemoration nitong Ignatius de Loyola, which is ano, no, planted by Jesuits, no, kasi si Ignatius de Loyola ang ano, ang saint ng ano, yung founder ng Jesuits. Ay siguro bago tayo ano dito, gusto ko munang pansinin itong ano, no, yung Ignatius de Loyola. Part na rin ng aking research, biyaya ng Panginoon, sana matapos ko sa thesis. Ay ano, no, ang itong Ignatius de Loyola ay matatagpuan sa Capul Island, sa northern bahagi ng Northern Samar. At meron ditong ano, no, meron ditong pharos or a lighthouse, no. Merong lighthouse. Kasi yung mga nagta-travel galing Mexico papuntang Manila, ang una nilang makikita itong lighthouse dito sa Capul, no? So, madadaanan nila ito at meron itong lusutan, San Bernardino Strait, no? Yung San Bernardino Strait, lusutan ito na ito yung dediretso papuntang makarating sa Manila. Okay? Hanggang sa makarating sa Manila. At ang istorya dito sa Ignatius de Loyola Church na ito ay dahil nga sa importance ng lighthouse na siyang gumagabay doon sa mga nagta-travel mula Mexico papuntang Manila, or we call it the Manila Acapulco trade, no? Ay ano, no, nagtayo sila ng church, ito nga yung Ignatius de Loyola Church. At habang inaaral ko yung or sinsabihin, habang sinisimulan kong aralin yung kasaysayan ng Ignatius de Loyola Church, naobserbahan ko na ang simula talaga ng growth ng isang community ay pagtatayuan ng simbahan at saka ng isang munisipyo. Okay? At dito isang munisipyo, at dito sa Ignatius de Loyola Church, mayroon ditong garrison or fort, no, na siyang nakapaligid na parang sa atin yung sa ano sa Manila yung Intramuros, no, pero dito maliit na garrison lang ito, na itong nakikita niyo yung church na yan ay part yan ng garrison, no. So meron siyang church bells, no, na nakababa na yung ano, no, yung lumang lumang kampanara niya kasi matandang matanda na, pinalitan na ng ano, ng bago. Pero nakapalibot sa kanya ay isang fortress, no? At nandoon nga, at sinasabi dati raw siyang nilulusob ng mga Muslim itong lugar na to. So, no, minsan tinanong ko yung doon sa department ng history nila at saka ng ng ano, yung sa tourism, no? Minsan natanong ko, sabi nga raw kasi dati raw nilulusob ng mga Muslim itong lugar na ito, kaya nagkaroon ng fortress. E tinanong ko, hindi kaya dahil ito sa mga pirate, no? Yung piracy, di ba? Na gustong sakupin, kaya nagtayo ng ano, and sabi nung historian, hindi ko rin alam, sir, eh. So maganda rin i-explore, no? Kung dahil dito. Again, ang binabanggit natin dito, yung significant role ng churches para sa hindi lang sa pagpropagate ng religion, kung hindi doon sa development ng isang lugar, or what we call urbanization. Kasi 'di ba, kagaya niyan sa Dasmariñas sa amin sa Immaculada Conception, which is malapit nga pala sa PTS, no. So ang Immaculada Conception ay kabahagi ng um, ano yung ano anong tawag din yung ano yung teka lang, hacienda
Hacienda de Imus, no? Ang Immaculada Concepcion sa Dasmariñas ay dating ang Dasmariñas ay dating isa lang barangay ng Imus, no? So kabahagi siya sa Hacienda de Imus at dahil may mga grupo ng mga magsasaka na ninirahan noon sa Salitran at sa mga kalapit na lugar ay nagpatayo sila ng simbahan. Immaculada de Concepcion. Kaya lumalawak yung ano no, yung sabihin natin economically, politically ay lumalaganap ang ano no, yung kultura at pagdami rin ng tao sa isang partikular na lugar sa pamamagitan ng yung nalalagay sa central position itong mga simbahan na ito. Of course, effects of Spanish Catholicism. Ito ay sa yung painting na pamagat Barrio Fiesta, no? Na painting ni Abelardo Maceda Jr. 2021 yata ito kung hindi ako nagkakamali. So the effects of Spanish Catholicism, una yung religious influence. This is a given. Catholicism as the dominant religion. No? Spanish missionaries converted the majority of the population to Catholicism, which remains the predominant religion in the Philippines today. Around 80% of the Filipinos are Roman Catholic. And then church as a social institution. The Catholic Church became central to Filipino life, playing a role in key life events like baptisms, weddings, and funerals. So the church influenced daily routines, celebrations, and holidays. Noon din na nandun ako sa Kapol, nung last day ko, bago ako umalis, which is sa Northern Samar, ay may namatay. Merong yung bang, um, burol, and then syempre dadalhin sa simbahan. No? Kaya umattend na rin ako, no? Naki-attend na rin ako dun sa, yung sa serbisyo nila dun sa dun sa patay, yung basbas bago dalhin sa sementeryo, no? Bagamat hindi ko maintindihan yung usapin kasi local na abak nun yung language, no? Lokal. Pero yung mga awit, no, na nakaka-relate ako pag umaawit sila at ang ganda ng choir nila, no? Yung preparation at nakita ko pa nga dun yung pagbasbas, yung pagbasbas doon sa patay, no? Yung family members at meron silang inaabotan sila ng holy water ng pare at yung paraan nila yon ng pamamaalam paraan nila ng pagsisay ng papaalam dito sa patay at of course kakibat din dito yung mga panalangin na may kinalaman po doon sa kaluluwa nitong namatay. Ano pa? Cultural changes. Spanish influence on language while Filipino languages remain dominant. Spanish contributed many loanwords to Filipino languages. Ayan. Especially in terms related to religion, government, and daily life. In addition, the use of the Roman alphabet, which replaced the indigenous Baybayin script, which is again, tinatry na lang na ilagay na lang sa conservation. Sige, Jonathan. Sige, please, Jonathan. Sir, kasi di ba parang may napag-usapan natin sa mga ganyang bilis ng ano. And parang sasabihin sir, parang medyo parang risky siya. Kasi parang sa akin po na ano ko yan bas as a Catholic before. Meron pa pong ginagawa dati, yung mga bata, tinatawid po nila sa kabaho. Ano po, Hmm. yung mga bata po na maliliit, ah, hinaakbang po, tapos hindi ko alam ano kung ibig sabihin nun. And sabi po, tatanong ka para daw hindi ka daw Hmm. dalawin nung namatay o Hmm. hindi daw sumunod. Ano. So parang ang nakita ko ang lakit pala talaga ng influence ng Spanish Catholic sa Pilipinas na Hmm. hanggang ngayon talaga is nagiging nagiging life na siya parang pag kinontra mo na yung mga matatanda parang ang ano na nila nun is kalakaran niya ng simbahan, kalakaran niya ng Diyos. Pero ang parang napansin ko pala habang pinag-aaralan dito sir is hindi pala yung talaga parang naging tradition lang siya na parang nagsasalin-salin. Yun lang po sir yung sir. Sige, thank you, Jonathan. By the way, I did a journal
hindi naman to publish eh. Sa academia, naka-upload ron, no? Yung paper ko sa yung mga ah, tradisyon ng Pilipino tungkol sa patay, no? Sa lamay. At mara hindi marami. Meron akong mga ninote doon na mga Old Testament verses. Ha? Mga Old Testament verses na may kinalaman sa tradisyon ng patay. No? At doon ang naging conclusion ko, yung mga tradisyon natin na ginagamit, lalo na with regards to sa na may Roman Catholic background, may mga biblical basis pala siya. Or at the back of it, practices ng Jewish culture na nare-retain na wala tayong kamuang-muang, pero ang idea niya pala, hindi ko sinasabing lahat ha. Pero meron sa kanila ay may kinalaman sa sa karanasan ng mga sabihin natin, mga sinaunang Israelites na nakatala sa Old Testament. Siguro one time mapag-usapan din natin yan, Jonathan, yung tungkol lang doon sa pero we shall see kung ano yung available time natin with regards to sa contextualization. Thank you. Meron pa? May mga ilan pa mga feedback? Sige, I will continue. Kaya magkakaroon naman din kayo ng time for discussion eh. So dito nawala po yung, hindi, nawala. Napalitan uh, with dominance, no? Yung Roman alphabet ng yung baybayin script na palitan. And then of course yung architecture na at kagaya niyan yung nagkaroon ng intramuros, no, yung paglalagay ng pader at para depensahan yung sarili, yung mga magagandang architecture natin. Sana yung sa Intramuros, no, noon nag-aaral ako ng 3 taon sa Pamantasan, no? Sana makadalaw kayo doon sa mga magagandang simbahan doon, ano? Santo Domingo Church, yung Manila Cathedral, at maging yung yung Port Santiago, 'di ba? Yung Port Santiago ay mapuntahan ninyo, no? Sa architecture, ano pa? Political and social structure, integration of church and state, no? When you say integration, ang Americans naman ang nagdala ng ng separation of church and state eh. If I'm not mistaken, si Thomas Jefferson, no, si President Jefferson during his time. Pero sa time ng mga Espanyol ay integrated, or hindi siya hindi siya separate entities, no? Magkasama nilang tinitingnan itong itong um, pamamahala. And then ang politicians, kinukuha nila kinukuha nila ang kanilang legitimacy sa no, power of the cross, di ba? Kaya naman magandang ma-explore itong na to, no? Ma-explore yung dimensions na to kung paano kakalalim, no? Pero palagay ko, Kuya Jim, kailangan maging political scientist ka, no? And perhaps meron na mga lessons na to, no? Kaya mahirap na gumawa ng isang thesis tungkol dito, marami na palang gumawa, no? Lalo na yung mga university kagaya ng Santo Tomas o kaya Ateneo, 'di ba? O kaya De La Salle, no? Or perhaps even yung no, yung University of the Philippines, no? Kaya mahirap ng kailangan na lang natin hanapin, no? Yung mga publications nila na nagpapakita nito yung yung legitimacy na kinukuha ng mga politicians kagaya ng Gobernador General, di ba? Or the Governor General at maging ibang mga provincials pa. And even yung social hierarchy, no? And then the cacique system o yung yung land ownership, no? Spanish rule entrenched a class system that privileged the Spanish and mestizo class while creating a landed elite or hacenderos often linked with the church. Indigenous Filipinos or the Indios were lower in the social hierarchy. At meron pa yung mga Espanyol na insulares at saka peninsulares, no? Yung peninsulares, ito yung mga
Espanyol na pinanganak na sa Pilipinas or pinanganak sa Asia, no? At yung mga insulares, syempre, ito yung mga pinanganak sa Europe. So may mas mataas pa silang rango or something like that. And of course, education, no? We in a way we are also grateful, no? Yung effects of Spanish Catholicism sa ganitong aspeto. Foundation of Catholic Schools na Spanish missionaries established the first formal educational institutions such as the University of Santo Tomas, which is the one of the oldest universities in Asia. And then education was primarily religious in nature. Mga pagtatrain ng mga pare, no? At ang iba ay mga nag-aaral ng law, no, ng batas. At ang iba ay medisina, no? Sa mga tunog pa lamang, ang mga mayayaman lang ang makakapasok dito, no? Aim at training the local elite to be part of the church or government. And again, may kinalaman din sa mga anak-anak, no? Na mga ang tawag mo dito, mga families na in ally, no? Mga kaalyado nitong mga Katolikong mga pare at mga militar, no? So and then Catholic doctrine and ethics. Dito nga lang medyo hindi ako 100% dito, no? Filipino values such as pakikisama or smooth interpersonal relationship, hiya, shame or propriety, kaayusan, di ba? Hiya at saka dangal, utang na loob, depth of gratitude were integrated with Catholic ethics, influencing the social behavior of Filipinos. Kaya kasi sinasabing hindi ako 100% dito kasi pwedeng hindi pa dumarating ang mga Espanyol, pwedeng naririto na itong mga ano na to, mga values na ito, no? Na ano lang siya, nagkakaroon lang siya ng religious flavor when you talk about it, no? Catholic doctrine and ethics. Of course, colonial mentality, no? Sa ating pag-aaral ng contextualization ito, malaking challenge sa atin ito. Westernization or Spanish colonialism including the spread of Catholicism contributed to the development of a colonial mentality where Western and later American standards were often viewed as superior to indigenous ways of life. At siguro kasama na rin dito sa atin yung kultura sa bawat kultura natin na ano no, for example, yung mga Tagalog, maraming ano no na nafi-feel pa rin natin na minsan iniinsulto yung mga Bisaya, no? Yung mga Cebuano o mga Ilonggo o kaya yung mga iba pang mga ano no, yung ang tingin lalo na siguro sa mga indigenous peoples na ang tingin tingin ng mga Tagalog Maynila na mayroong sense of superiority, di ba? At nafi-feel pa rin natin 'yan, no? Na pagtatawanan yung pagtatagalog ay tunog Bisaya, di ba? So ano 'yan, we shall say merong sense of regionalism, no? At Catholicism also reinforced traditional gender roles and social norms. Lalo na sa ano no, yung sa kasi ang Catholicism is very patriarchal, no? In shape. Kaya kasama dito yung mas mababang tingin sa mga kababaihan na parang ganito. Si Crisel Adam siguro, yung ano, Crisel Adam, sabi niya, colonial mentality refers to having a perception that one's identity is inferior compared to foreign culture and ethnicity, deemed as a result of a long-term colonial history in the Philippines, internalized oppression, and a feeling of inferiority for oneself, cultural identity have become prevalent. This mindset would negatively affect a Filipino sense of self-identity. Nadadamay dyan, pati yung mga pag-abroad, no? Pasensya na. Pero ako nag-abroad rin ako para magtrabaho. Ang tatay ko rin na nabubuhay siya. So yung sense na pag ano, no, we look to the West, no? At masyadong mahal natin pag mga galing sa ibang bansa, no? Yung mga products, no? At saka yung mga signatures, di ba? Ayan, significance for contextualization. Ito 5. Una, understanding cultural hybridization kung gaano kalalim yung influensya nito sa atin, sa konteksto natin, sa pananaw natin bilang mga Pilipino, sa pag-practice natin ng ating ministry, no? Marami dito ay ano, makikita natin ay hiram, no?
mga hindi talaga sa atin. So, ma-identify natin yun. And then pangalawa, contextualizing social structures and inequality. Sana makita natin to, ma-identify natin itong mga relationships na to, patronage system, na makikita natin yan sa eleksyon, yung pagboto ng mga tao, yung pag-iwas na tao na hindi nila masaktan yung mga kalaban nila sa politika, di ba? Yung mga no? And then national identity and resistance movements, of course, and then linguistic impact. Sa kagaya niyan, sa Bible natin na Tagalog, Mabuting Balita Biblia. Marami sa mga Tagalog terms natin hiniram sa mga Spanish words eh. Spanish loan words eh. Kaya naalala ko nung lumabas yung Pinoy, yung Old Testament, yung Pinoy New at saka Old Testament, inatake ito, no? Ang sabi ng mga Tagalog, ano raw siya, no? Um, Nakakabastos daw, no? Nakakabastos daw ng pananalita kasi ano raw, gumagamit daw ng Taglish, no? Ako tandaan ninyo mga kapatid, wala naman talaga tayong mga words na yan. Maraming mga words na yan sa Tagalog Bible natin. Hiniram din lang sa Espanyol. Okay? So kung manghiram tayo sa sa Amerika ng English words, bakit tayo nagagalit? Marami naman tayo hiniram rin naman natin sa Spanish words na nakalagay sa mga Bible natin, no? At in a way, ano yun, makita natin yung epekto nito, no? Sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ganon din ang masasabi ko sa mga English words. And then of course, yung religion and then contextual theology. Sige. So meron na lang akong 15 minutes at I need to prepare para sa susunod. So, ito yung guide questions class. Paki-screenshot ito. Lahat kayo, kumuha kayo ng copy or you take note, no?